magandang gabi ho mga boss, mga kambing, mga kabunyog. Ginabi na naman. Salamat po doon sa dumadagdag na subscriber, no? Pero nababawasan. 24,005 na eh. Tingin ko ngayon, naging 24,001. Nabawasan ng 4. Oo, siguro Iglesia ni Cristo yung nag-unsubscribe. Basta dito, puro katoliko tayo mga friend, ha? Pinag-usapan natin Iglesia ni Cristo, eh. Yun ang usapan ni, di ba? Yung pagsunod ng Iglesia kay Bongbong na napaboran si Sara. Di ba? Eto na naman tayo mga friend, oo. Palpak naman ba ang COMELEC? Pumalpak na naman ba? Tanong lang. Ano sa palagay niyo mga boss? Pakinggan niyo ito. Desisyon ng Supreme Court na pagpigil sa pagdidiskwalipika ng mga kandidato, problema sa COMELEC. Di ba? Pakinggan natin si Idol Chairman na George Garcia po ng COMELEC sa napaka-importanteng isyong pambayan dahil ito po may pakialam tayo because halalan po ito at may karampatan pong gastos din ito. At tayo po ang gumagasta dito, ha. Chairman George, good morning po at pasensya na po sa amin pong istorbo sa inyo. Magandang umaga po Sir Ted at sa ating mga kababayan, magandang umaga rin po. Sabi ni Idol Ted, tayo raw ang gumagasta dito, ha? Kaya may pakialam tayo, sabi niya. Tuloy. Okay, ano po ang implikasyon nito ng ipinalabas pong desisyon ng Supreme Court para po pigilan kayo na idiskwalipika ang ilang pong kandidato nasyonal at lokal dito po sa usapin po ng paghahanda sa halalan? Please go ahead. Sir Ted, Ma'am DJ Chasely, Mamaya po magbigay tayo reaksyon, ha? Itong si... Ano to? COMELEC chairman na to, oo. Ang kala mo... Garcia, si Gracia, oo. po yung na-issue na temporary restraining order ng Korte Suprema, although hindi pa po namin officially received pero announced na po, 4 ay local at isa po ang national. Sa local po, Sir Ted, wala pa naman po kami problema kung tutuusin doon sapagkat, Sir Ted, hindi pa naman kami nag-i-imprenta doon sa mga lugar kung saan nahandun yung mga local candidates. Dito po sa national, medyo ito po yung nagkaroon tayo ng problema sapagkat medyo raw nagkaroon ng problema. Talagang hindi lang basta problema yan. Malaki. higit 6 na milyon na mga balota at kung saan kahapon po nagdesisyon kagad tayo para ika ngay maampat ka agad at dugo. Mabigat bumbirada to si Garcia, no? 6 na milyon na, mahigit na 6 na milyon na balota ang imprenta at kahapon po ay nagdesisyon tayo agad at para maampat agad ang dugo. Ang haba ng ano to, no? Maampat agad ang dugo. Luwa na yata, bituka dyan sa ginawa nyo. 6 na milyon na nagagawa nyo. Dahil sa, tuloy. Ay pinatigil po natin ang printing dahil kung magko-comply po tayo sa PRO, kinakailangan po isama yung pangalan ng kandidato po na nakakuha ng restraining order. So, Sir Ted, Ma'am DJ, kasi mababaliwala po yung lahat ng mga na-print na natin ng mga balota. Babaguhin po namin, Sir Ted, Ma'am DJ, kasi yung pong election management sistema po kasi yan eh. Babaguhin ang database, pagkakaroon ng bagong serialization, and therefore, may mga proseso pa po kami i-undergo kasama yung trusted build bago po namin muling pasimulan yung pag-iimprenta ng balota. Okay, sige po. So, yung po kasing, 'di ba, para di ba may ano yan, sa amin may hulma yan, yung printing ng balota, no? So, magkakaroon po ng pagbabago dito, pati ho doon sa mga numero maaapektuhan ngayon, di ba? Kasi po itong papayagan na po tumakbong senador, may corresponding siya numero, etc. Plus, pati po doon sa mga local na nakahanda na for printing, ganun din po mangyayari, Chairman. Ano po? Tama po kayo, Sir Ted. Babaguhin po natin yung mga bilang, yung mga numero dyan po sa ballot phases po natin. In fact po, Sir Ted, pagka po national, lahat ng ballot phases ng buong Pilipinas, kasama rin po yung mga ballot phases sa abroad, ay kinakailangan natin baguhin upang maisama yung pangalan ng national candidate po na yan. Mantakin mong laking trabaho niyan, ano? Dahil lang sa kata. Nga. Opo. And then, kasi nga po, kahit po ito ay ano po lamang, restraining order, hindi pa din to final sa usapin talaga ng disqualification. So meaning, maaaring tumakbo, but at the end of the day, baka din po magkaroon dito ng resolution eventually nga with finality kung disqualified pa talaga yung kandidato. Yun na mabigat, mga boss. No? Hindi pa pala final. Basta PRO lang.
no? Kaya sabi ni Idol Ted na baka pagdating ng sabihin din ng COMELEC na, disqualify ka nga. Oo, parang ganun, no? O pwede ka nga tumuloy. Pero ayon kay Garcia, babaguhin na raw lahat yan. Maski hindi pa may pinal. Paano kung sinabi nung COMELEC na penalty nga yun hindi ka nga pala pwedeng tumakbo? Ang gulo ng parang bulbul, no? Kandidato o hindi? Tama? No. Pwede po mangyari yan, Sir Ted. Pero siyempre po, ang isang TRO, Sir Ted, Ma'am BJ, ay immediately executory. Yes, sir. Yes, sir. Kailangan mag-comply kaagad ang COMELEC na subject sa MR. Okay, sige po. Chairman, hindi ho siguro ako makapagtatanong ngayon agad-agad kung magkano ang nasayang na pera dito? Sir Ted, i-estimate na po natin 22 pesos ang isang balota, mahigit pong 6 na milyon yung pong mga balota na imprenta natin. Pagkatapos, siyempre, Sir Ted, yung pong mga ginamit ng mga ink, mga papel, at napakadami po naming tao ang involved sa verification ng mga... Ang taki mo, laking problema yung ginawa nyo, COMELEC, ha? Sino dapat sisihin dyan? Di ba? Pero to si Garcia, tibay, ano? Kala mo talaga, kung magsalita, kala mo, ewan, no? Ng mga balota po, individually po kasi bine-verify ang mga balota, tama ba yung size, tama ba yung kulay, tama ba yung mismo mga pangalan na nakalagay dyan. Ipa po yung pagpapasok ng bawat isang balota sa lahat po ng mga makina na naandun po sa NTO. So more or less, yan po yung ating pong involved dito po sa mahigit 6 na milyon ng mga balota. Opo, doon pa lang po sa balota, that's 132 million kung 22 pesos times 6 million. Ano po, doon pa lang po yan sa mga balota, hindi pa kasama yung labor, etc. Chairman, kailan po kayo nagdesisyon sa diskwalifikasyon nito pong particular po itong sa pagkasenador? Kailan po ito inihain sa kataas-taasang hukuman para lang po natin malaman po, with all due respect sa ating mga maestrado, kung gaano nga dapat kaimportante mas mabilis sana ang desisyon? Kung napansin niyo po, Sir Ted, kahit nung ako'y nakakapanayam niyo, sabi ko po as early as before the first week of December, tapos na po kami sa mga national candidates sa pagkandidato sa senador. Ibig sabihin, yung 117 ay diniklara po namin recent up to the NBank level. Tama na. Ay, may haba-haba pa po ito, pero hanggang dyan na lang po tayo, mga boss. Sakit na tenga ko yan si Garcia. Oo, totoo lang, no? Dapat mag-ingat kayo dyan dahil ang laki pala ng gastos dyan. Sa isang kakamali ninyo, wala namang ibang sisisihin dyan kundi kayo. 150 million ho yan. Yung kwenta ni Idol Ted Pailon sa 6 million lang, mahigit isang 6 na milyon yung balota. Kaya more or less 130 million up to 150 million ang gagastusin ni Juan de la Cruz. No? Dahil lang sa katak. Diba? Ang problema, ang dinisqualify ho kasi nila si Irice at meron pang 4 na kandidato na dinisqualify sila sa lokal, no? Yung Irice, bata pa ho ako kandidato na yung Irice na yan sa Caloocan. Tapos di-disqualify mo. Bakit? Kasi yung Irice, nagkaroon ho yan, kinistyon ho yung Miro na yan, yung counting machine na ayon kay Irice, kumita ito si Garcia ng napakalaking halaga na lumabas si Garcia. Hindi po totoo. Wala akong tuturuan. Ganun yung magsalita si Garcia. Mga ganyan yung mata niya, no? Diba? Kaya, di-disqualify si Irice. Ngayon, yun nga, nag-file ng motion for reconsideration sa Supreme Court. Sabi sa Supreme Court, hindi lang si Irice meron pang isa Oo, yung Gimatula, oo, disqualified din. Meron pang 4 daw sa lokal, disqualified din. Oo, no? Ganun pala yan. Pag nagdesisyon ng TRO yung Supreme Court doon sa ginawa mong, yung Supreme Court, yan nga ako sinasabi ko, di ba? No? Kagaya nga nung nangyari kay Hubert Webb, guilty sa lower court, pagdating sa Court of Appeal, guilty pa rin. Pagdating sa Supreme Court, mga gunggong, palayain nyo yan. 15 taon na
nakakulong sila Hubert Webb. Yun hong kay ano, yung massacre ho na nangyari kay ano, may kalimutan ko yung matandang yun eh. Oo. Minasakir yung buong pamilya niya, pati bata, pati yung asawa niya, lahat. Ha? Kalimutan yung pangalan ng matanda. Kawawa, namatay na hindi niya nalaman. Oo. Kalimutan ko pangalan eh. Anyway, kalimutan natin yun. Oo, yun. Hindi ko nga rin maintindihan, ano? Eh di, ang sakit no, nakakulong si Hubert Webb, yung kasama nila Hubert Webb, 15 taon. Magdating sa Supreme Court eh. Oh. Ilang palit na nung presidente, nung napalitan yung ibang presidente. Oh, na-quit. Eto na naman, oh. Ha? Si Kibuloy, na napakaliwanag na pwedeng i-disqualify. Hindi din disqualify. Ha? Wanted ng FBI. Paano tayong hindi maging katawa-tawa sa buong mundo? No? Eh siyempre, nalaman ni Trump yan. Alam naman, di alam ni Trump na wanted ng FBI si Kibulog, nakakulong dito. Tapos tumatakbo senador. Di na lang kaya ano ba yan, Comelec? Hindi naman tayo sa naggagaling-galingan, pero talagang nakakaano yung ginagawa nyo. Hindi nyo ba naisip? Bakit ngayon ka lang tumakbong senador, Kibulog? Kung kailan ka nakakulong? Samantalang nung panahon ng amo mo, si Digong, na nakalalaya ka, pwede ka tumakbo senador. Ngayon, kung kailan ka nakakulong at wala na sa pwesto yung amo mo, saka ka tatakbo senador, bakit? Ano dahilan mo? Oh. At yun nga yung Comelec, di na nag-isip. Gaano kabibigat ang nakapile na kaso dyan kay Kibulog? Oh. Rape, kung anong kaso na nakapile dyan. Kadaming kaso, patong-patong. Oh. Pero pinayagan ng Comelec. Wala ho mga friend. Hanggang ganyan ang Comelec, hawak sa ulo ng politiko. Eh ano sasabihin nyo dyan? Sige nga. Anong nyo dyan, tawag nyo dyan? Irise, dinisqualify, bakit? Kinistyon yung si George Garcia. Diba? Kinistyon siya eh. Doon sa Miro, yung counting machine na sinasabi, kumita ka ng malaki dito, ganito. Yun ang parang yun ang istorya eh. Ngayon, ibig sabihin itong Comelec, bingatibo. Gumagamit sila ng power nila, maski napaltos. O ngayon, ayan. Sino napahiya ngayon? Biglang sabi ng Supreme Court, mga gunggong, pwedeng tumakbo yan. Disqualify kayo ng disqualify. Ganun yan eh. Wala ka na may masisisihin dyan mga friend, di ba? Kung hindi yung Comelec. Hindi ba nila inaaral bago sila mag-disqualify? Meron dyan. Kalat na isang US citizen na hindi maipaliwanag kung anong klaseng tao, number 1 pa sa Senado, sa survey. Hindi nila ma-disqualify. May mga kasong libel, apat na guilty pa. Hindi nila ma-disqualify. Si Toto Kausing ng Bunyog, nuisance candidate, diniklara, nuisance. Doktor yun doktor pa, engineer pa, abogado pa. Ang main reason lang ng Comelec, disbar daw kasi. Disbar, hindi siya kriminalidad ba yung disbar? Hindi na siya abogado. Bakit? Common na disbar. Si Gadon nga, disbar eh. In-appoint pa ni Marcos eh. Di ba? Wala akong, high blood din ka dito mga friend. Wala akong matino eh. Wala. Diyan pinakikita, na kung malakas ka sa Comelec, you're in good hands, Kanina napanood ko yung Professor Araw, kausap ni Constantino, Oo. Ang gusto ni Professor Araw, magmumalik tayo sa manual counting. Kasi hindi reliable yan, lintik na na yan, sabi niya na yung mga counting machine na yan, makina.
Ang ganda na example nung Professor Araw, oo, UP ho yun. Kung yung Japan high-tech na masyado Manual counting pa sila, hindi sila umaasa sa machine kasi hindi nga talagang reliable. Japan na ho yun Oh. Pero tayo, gusto natin, kasi maganda nga naman yung ang tawag dito, ito counting machine. Bakit? Isang oras lang bumubilang ng 20 milyon Di ba? Kaya mas maganda mabilis. Inang yan. Kaya nakakatakot na naman to Oo, dapat bantayan talaga ito mabuti to. Kailangan talagang tutok sagad. Oo. Ha? Ang tayo mo, 6 na milyong balota. Tsaka ngayon, babaguhin na naman ang hulmahan. Kasi ilalagay ito sa hulmahan, sabi nga ni Ted Filon, na babaguhin mo yung parang Kasi tuloy-tuloy imprenta nila, 6 na milyon ang bilis di ba? Ngayon, babaguhin mo yun kasi isisingit mo yung nag-motion for reconsideration sa COMELEC, sa Supreme Court. Doon ulit sa bolota. Panibago na naman, babaguhin mo lahat. Sabi ni Gracia, nito si Disgracia, ako, putragis. Grabe, mga friend. Pahirap talaga, no? Ang problema, wala tayong marinig kay Bongbong, no? Diyos ko. Dapat talaga baguhin mga friend. Oo, dapat may kwalifikasyon. Apply ka ng Senado. Mag-a-apply ka ng Pangulo, Vice Pangulo. Dapat may kwalifikasyon. Puta. Senado na lang, gagawa ka na, mambabatas ka, tapos utay na, artista ka. Ano alam mo sa batas? Wala. Sige mo, nag-iya pa na yung ahit ng bagote. Number 1. Sabagay, kung di siya, masisisi mo talaga Butante. Wala iba pero yun nga, kung hindi na sana sinasala talaga ng COMELEC mabuti, maski may mga tanga yung butante, hindi maboboto kasi may utak nga yung COMELEC Yung COMELEC pa lang, at tanggalin niya na para wag nang maligaw ang mga bubutante ng pagboto. Di ba? Ganun mga friend no? Utang ina. Parang parang mag-a-apply ka sa posisyon na isang doktor. Pero undergraduate ka. Paano ka tatanggapin? Dito po tayo na maski na undergraduate ka, pwede ka presidente. Paano mo pa uutusan niya mga general na yan na nag-aral sa PMA, ang tatalino niya, mga PMAer, hindi ka na pwedeng PMAer na bobo. Yun nga lang, nabobo nung panahon ni Digong. Maraming PMAer na kumapit kay Digong, nagsiyaman. Ngayon, yung Wilkins Villanueva yata, nakakulong na naman. Ano ni Digong lahat mga friend Nagamit niya lahat. Pati COMELEC. Diyan, nagpaliwanag diyan, COMELEC, hawak ni Digong. Kasi hindi. Pinatakbo si Bulog di ba? Maliwanag yan. Baka kung iba-iba lang yan, hindi yan patakbuhin I-disqualify yan Kagaya nung sinabing siya raw ang the chosen one naman siya. Yung babae. Dinisqualify. Di ba? Mabuti pa yung babae na yun, pinatakbo mo walang kaso yun Maliban sa may tililing. Siya raw chosen one. Eto si Bulog, mas grabe pa ito kaysa doon sa babaeng dinisqualify nyo. Hindi ba sa tililing ang meron dito? Meron daw siya mansion sa langit. Andor na, brilyante. Sige nga. Wala talaga, malungkot, pero yan Pinagtatawanan na talaga itong Pilipinas sa buong mundo. Tapos ayan pa, yung kay Sara Duterte, pinagmumura na siya. Siya pa, ang rason ngayon kung bakit nag-rally yung Iglesia ni Cristo, dahil ang opinion ng presidente, hindi siya pabor na ma-impeach si Sara Duterte.
Tanginang yan. Kaya hindi imposible, mga friend, na pag lumabas yung warrant of arrest ng ICC, magrarally na naman, ang Iglesia ni Cristo. Bakit? Uy, sabi ni Bongbong hindi kami magkapa-cooperate diyan. Wala kayong jurisdiction dito. Hindi kami miyembro niyan. Maliwanag, Si Bongbong na naman ang nagsabi niyan. Kaya pwede naman mag-rally yung Iglesia ni Cristo. Nag-iisip na talaga ako ng ibang content to. Takin mo. Talagang sa Tokyo raw, sabi napanood kay Antonio Neso, na talagang seryoso raw itong si Sara Duterte tumakbo ng presidente dahil nakikita raw niyang ang nangyayaring mga problema sa bansa. Puta. Tanginang yan. Palubog daw ang Pilipinas. Buti na sino nagpalubog? Buti nga dito, wala pa masyadong pinapatay. Panahon ng tatay mo, lumubog na, pinagpapatay pa yung mga Pilipino. No? Grabe, no? Ewan ko, mga friend. Basta yun nga, pag hindi nag-iba yung Duterte, ang may kasalanan si Marcos. Magkulam na ho tayo. Shout out, Librado Ludibico. Himala ng Diyos ang kailangan para ang mga dutae, Kongreso at Senatong walang silbi. Ano ba yan? Mabiyayang umaga, Karox, at sa mga lahat ng ka-warriors. Wala talaga. Wala tayong magagawa doon. David Alvin Mendoza, shout out. Kaya yun nga, sabi ko sa inyo, kung kayo meron din lang kayong pagkakataong manirahan na dyan, kung saan mo kayo nandun, dyan na kayo. Naliban na kung maisipan ni BP Lening tumakbo sa 2028. David Alvin Mendoza, shout out. Ay po, Karox, sang-ayon din po ako sa sinasabi ni Idol Christian Esguerra. Yang ICC pala ay panig sa mga magnanakaw. Dapat po ay di na Iglesia ni Cristo ang tawag sa kanila, kundi Iglesia ni Barabas. Dahil kampi sila sa mga magnanakaw at tiwaling nakapwesto sa gobyerno. Nagbubulag-bulagan po ang INC dahil ba sa miyembro nila si Marcolecta? Nagtatanong lang po. Parang ganun na nga. David Alio Carox, kakandidato pa rin pala sa pagka-presidente si Sara Jean Potpot. Sabi na napakaaga pa daw para mamulitika, pero sa bandang huli ay aamin din na kakandidato siya sa pagka-presidente. At tatakbo daw siya dahil lugmok na daw ang ekonomiya ng Pilipinas. Nagiragyan. Nanood to kay Atty. Eso. Ginawa tayong mga ogag at tanga na para bang wala silang kinalaman kung bakit ganyan ngayon ang pamumuhay ng mga Pilipino. Tapos sasabihin niya, naaawa siya sa mga Pilipino. May tililing nga talaga Oo. Tangina, anong palagay mo sa inyo? Perfecto kayo? Kaya minumura kayo ni Urkulyo Jociano, shout out. Karox, kung ayaw ni Bongbong na ipa-impeach si Sara, siguro isama na rin siya sa i-impeach para matapos na ang problema ng bansa. Pwede ba yun, Jo? Sino ipapalit natin Rod? Si Kimo? David Alvin Dolo ulit Karox, sabi niyo po, ang sakit ng ulo ng mga nangyayari sa Pilipinas, mas lalo po sasakit ang ulo ng mga Pilipino, pati na yung ulo natin sa ibaba kapag yang si Tambaloslos ang magiging presidente ng Pilipinas. Ka naman, wala. Ako sa totoo lang, David pero marami pa mangyayari 2028 pa yan, friend. Marami pa mangyayari. Tandaan ninyo mga ka-warriors God moves in a very special way. Tanim niyo yan. Manalig kayo sa Panginoon, mga friend. Sabagay, wala namang dito. Lahat tayo matibay ang pananampalataya sa Kanya. Kaya ganun lang yan. Patrick Gomez, shout out. Kapal ng muka at lakas ng loob ni Sara Ulo. Tatakbo ng presidente. Di kaya niya ang DepEd sa buong Pilipinas pa. Kaya nga, yung DepEd lang, hindi niya napabuti. Nagkataubos-ubos
Putang ina. Ang kakapal talaga ang mukha, putang ina. Corruption is above the law. Mga puwa ang mga yan boss rocks. Ayun. Corruption is above the law. Tama ito si Eli oh. Shout out Eli. Bong Tupa, shout out. Patay na yung impeachment. Umpisa pa lang, pinipigil na ni PBBM. Binubudol-budol lang tayo nitong unit team. Parehong di dapat sa pwesto nila. Sang-ayon ako sa iyan, Bong. Johnny Bigot, shout out. Gandang gabi, karaoke. Langya kung malabo ang impeachment. Eh di nag-succeed ang INC at nanalo si Sara. Mahina talaga itong si PBBM at mahina ang sistema ng hustisya sa atin. Kahit sa katutak ng ebidensya, mga kalokohan, mga Duterte, eh nakakalusot pa rin. Only in the Philippines, ICC, pasok na. Kaya lang ayaw pa rin ni PBBM. Weak talaga. Naano ko sa inyo, high blood din ako dito mga comments nito. So totoo lang. Shirley Jaser, shout out. Alam naman natin, Karox, na si BP Lenny noong naging Vice President, siya ng 6 na taon, walang naging problema. Kasi nga, hindi siya korap. Ang dali lang niyang pinaliwanag. Kob Gcash niya dinala. Huh? Kung niya dinala. Eh yan si Sara. Hindi na nga niya maipaliwanag kung saan dinala yung pera natin. Siya pa ang galit. Anong klaseng tao yan? Sara na yan. Ikaw naman. Sabi nga ni Secretary Llamas, hindi yan mga tao, mga halimaw na nagtatago sa mukhang tao. Oo, tayo na. Mudo Cheng, shout out. Pre, napakalinaw na malabo na talaga lahat. Halos ang mga ahensya ng batas walang magawa sa mga Duterte. Bakit anong meron ang gano'n na lang ang mga pagkabahag ng mga buntot nila? Maski ikaw, Bong, bahag na bahag ang buntot mo. Pinatutunayan mo lang na kang talagang bayag. Na wala kang bayag. Ano na, kahihinat na ng ating bansa at mga biniktima ng mga walang hiyang mga Duterte. Kasama na ang mga alipores niya. Aba, number 1 na tayo sa Asia sa korupsyon dahil sa kaduwagan mo. Bongbong, buong bansa, napapahiya na sa buong mundo. At sa mga mamayan, pilit pa kayong dalawa na mandaya sa nakaraang eleksyon. Wala naman kayong ginawa pareho kung hindi magkalat ng mga baho ninyo, mga PI ninyo pareho. Pweh, nakita ulo ni Inmundo Ching. Shirley Jaser, totoo naman ang mga sinasabi ni Idol Chris Esguera at hindi kami maka-Marcos. Pero brutal naman yung Sara na yan. Ibang klase nila lang. Masahol pa sa ama niya. Totoo. Hindi nga mga tao yan eh. Sabi nga ni Secretary Llamas, mga halimaw. Putang ina, oo. Totoo naman. Sana walang taong ganyan. Ted, shout out Ted. Tama sinabi ni Christian Esguera na tama na ma-impeach si Sara. Ngunit ang mali ay ang mga utak na may diferensya ng mga taong dapat ma-impeach case, mga taong dapat mag-impeach kay Sara. Anong klaseng bansa meron tayo? Kinukup-kup ng mga kriminal. Sino pa ang gustong manirahan kasama ang mga salot, mga halimaw na nangunungkulan sa ating bayan? May pag-asa pa bang mawala ang mga halimaw na ito? Marahil walang pag-asa dahil sila ay nanganganak, dumadami at gusto nilang mamuno ay halimaw ding tulad nila. Saan tayo pupulutin? Pasensya na sa mga katanungan ni Juan de la Cruz. Saan ba tayo pupulutin? Sa kangkungan. Mundo Cheng ulit Wala namang alam si Bongbong sa rally ng mga INC ni Digong at Bongo. Ang may alam silang dalawa ang nagpunta kay Jay Manalo nung nakaraan. At sa totoo lang, kaya tumakbo si Bong kaya tumakbo si Bong sa pagkapa ngulo ay para linisin kuno ang pangalan nila sa buong mundo na mabawi ang yaman nila sa Amerika na na-priest at hindi na makulong pa si Imelda at mawalang bisa ang kaso niya sa multa
multang mahigit 200 bilyon sa gobyerno at mawalan sala sa batas, mabawi lahat ng ari-arian ng mga Marcos. Bawi naman na yata eh. Puro dismiss na yung mga kaso eh. Ted ulit oh. PBBM, protektor ng mga halimaw, ayaw sa impeachment. Dahilan para lumakas ang loob ng iglesia. INC, mga aso ng Duterte, Kongreso at Senado, salot sa bayan, walang paninindigan, mga utak Duterte, mga kabado sa aso ni Digong. Johnny Bigot ulit. Oh. Medyo nawawala talaga tiwala ko dito kay Bongbong. Malamang tama ang hinala ko. Dikit pa rin siya sa mga Duterte. Kung hindi siya dikit, dapat pinapasok niya na ang ICC. Tsaka yung ibang senatorial candidate niya, halos karamihan ay dikit din kay Digong. Your guess is as good as ours. Johnny Bigot ulit. Oh. Sunod-sunod pala ito. Ito iba. Medyo nawawala talaga tiwala ko dito kay Bongbong. Malamang tama ang hinala ko. Dikit pa rin siya sa Duterte. Kung hindi, basa ko ito. Imundo Ching. Oh. Tungkol naman sa mga ginto ng mga Marcos. Sa totoo lang, yan ang ginto ni na Marcos ay pag-aari talaga ng ating bansa. Hindi sa mga kwentong barbero o kwentong kutsero yan. Ay galing sa mga pinamina ni Marcos sa buong Pilipinas. Pagkaupo pa lang niya bilang pangulo nang talunin niya si Macapagal, kaya nga sinakop tayo ni Magellan dahil sa ginto na ipalaganap ang Kristyanismo, kaya tayo naging mga Katoliko at binigyan tayo ng mga apelyido. Mundo Ching ulit. Pero mayaman pa rin tayo sa mga magnanakaw sa gobyerno. Pinakamayaman tayo. Ito, nandito na 3J Shop. 3J Shop, shout out. Naalala ko tuloy yung budget na 70 pesos ba yun? Na meal for one day per person. Sino nga bang congressman woman may pakanan? Kaloka. Hindi mo kalimutan yun. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Ivy Bingson, Dolor Garcia, shout out Sana nandiyan ka na sa Italy. Sana na safe trip, no? Salamat ulit doon sa pamasko mo, no? Tawag ito. Eman Escalona Nap, shout out Imundo Cheng ulit to. Pero mayaman pa rin tayo. Ay, nabasa ko na ito. Dami kay mundo. Dapat pareho kayong mawala sa tungkulin, Bongbong at Sara. Mula nang umupo kayong pareho, nababoy na ang gusto itong ating bansa sa buong mundo. Binaboy na nga ni Digong. Inulit nyo pang dalawa. Sana naman patahimikin na ninyo itong kahabag-habag nating kapirasong bansa. Mga PI kayong dalawa. May naunong Mumbuche. Mga Philippine Island ba, ha? Mundo Cheng ulit, oh. Ang dami. Mundo Cheng na naman. Ang mga pinakatangang reliyon sa buong Pilipinas ay ang INC. Bukod sa mga bubot, tanga, mga utu-utu pa, lahat ng mga pintas nasa kanila na. Malawak pa ang mental. Tayo dyan. Yan mundo na naman. Kung alam nyo lang nangyari sa sunog sa California, halos lahat ng mga bahay doon ay nasunog. Pero ang simbahan ay sa isang groto na mahal na birhen, hindi nasunog. Balita nga yan, friend. At isang bahay na makadiyos ay hindi nasunog. Lahat ng mga sunugan ay hindi naniniwala sa Diyos. Pero ngayon, naniniwala na sila sa Diyos na may milagro. Hoy, Manalo, anong milagro meron ka? Yan, ang dami. Ang daming natakot sa dagat apoy. Dagat-dagata apoy, ha? Lahat yan, mga iglesia ni Cristo, takot sa dagat-dagatang apoy yan. Ano ba? Alam niyo yung Quiapo Charles, nasunog din ang paligid niyan eh. Yung Quiapo hindi. Yun ang balita, ha? Yun ang balita. Kalat ni Bayaw.
konsinte ang kumukonsinte sa pagnanakaw ay isa ring magnanakaw. Ganun lang yun. Oh, siyempre. Ganun ba yun? Kala ko magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Baliktad na pala ngayon, kalat niya. Konsinte sa pagnanakaw ay isa rin magnanakaw. Bago na ngayon ha. Bago yan, kalat ni ka ha. Bago na pala ngayon ng ano ha. Shout out, Miss Shilo Saint. Ingat. Oh. Kay kalat ni galing yun ha, Miss Shilo Saint ha. Ano ba yan? Ano ba yan? Kalat ni na naman. Aakyat, bumaba ka na. Aakyat kami. Bumaba ka na. Aakyat kami. Banat, sweetheart Sarah. Banat. Kalat ni talaga. Manuel Santos, shout out ah. This is a very bad precedent being set up by President Marcos. Hindi na pwede ma-impeach ang sino mang gagawa ng mga impeachable officials ng gobyerno ni Marcos. Yun na yun. Si Sara na halos binaboy na yung Kongreso, binaboy na yung Senado ng tatay niya, lahat na pinagbababoy na. Hindi ma-impeach. At pinailan ni Gadon ng disbarment niyan. Kailan kaya aasikasuhin ng Supreme Court? Baka hindi pa i-disbar yan eh. Siguro pag napugutan na niya ng ulo si Marcos, baka ma-disbar na siya. Ang yan, ano ba yan? Ano meron yan? Rogelio Asuncion, Karox, kapag puno na ang salop, Diyos na ang huhusga. Sinabi mo pa, Rogelio. Ha? Manuel Santos, oh. Kung ganyan ang sistema ng politika dito sa Pilipinas, wag na nawa makarma ang Pilipinas tulad ng nangyari ngayon sa LA, California. Kalat nila naman, opinyon. Ang tangang opinyon ni paring Blenglong, ang kanyang pagkawalang bayag at ang kanyang pagkakaroon ng malasiling kaliit na ano ka ba naman ay magpapahamak at sisira sa ating lahat. Hoy, umalis ka na dyan. Wala kang karapatan na umupo sa posisyon na yan. Kung ikaw ay tanga, mahina, walang eklog, malasili, hala, alis na, uwi. Ulo ni kalat ni kay Blenglong. Ana Pelgo, shout out ha. Di kaya ang lahat na nangyayari dyan ay awayan ni Duterte at Marcos ay drama lang para isipin ng mga tao magkakaaway sila. At sa huli, magkakampi pala sila. Mukhang delaying tactics nangyayari dyan sa impeachment na yan. Yan din ang hula ko, friend. Yan din ang hula ko. Pag hindi na-impeach si Sara at hindi nahuli si Digong ng ICC, ginagago lang tayo na itong mga to. O, di ba? Ganun lang yun. Aba. May Santo Cristo ka man sa dibdib. Puta na, pinapuhukay na yung tatay mo sa patapos sa West Philippines yung bangkay. Ayaw mo pa rin pahuli sa ICC. Anong klase ka na? Kaya pag napapanood ko si Secretary Leonard Llamas, puta talagang grabe. Sana wag naman ma-high blood. Oo. Panginoon. Tuloy tayo. Diyan sa pinakita ni BBM na walang aksyon diyan sa mga paninira sa kanya ng mga Duterte, para na rin yung pinatunayan, weak leader siya. Nasa 3 taon na siya. Ang ICC, di pa hinuhuli si Digong. Dapat talaga, nasa ICC na yan si Digong. Init ang ulo ni Ana. Ana ulit, oh. Konti lang talaga suporta ni Digong Sara Duterte. Palpa kasi yung KOJC rally nila. Kaya INC naman ngayon ang gagamitin nila, panindak. Di na nila naasahan ng KOJC kasi nakakulong na si Kibulog. At saka wala nang ganyang karaming si Kibulog. Sasabihin niya, 8 milyon yung miyembro niya sa buong mundo. Gago. O, nag-imbestiga si General Marbil. Puta na, 8,000 lang pala sila. Hanapel ko ulit. Hanggat nandiyan si Sara sa posisyon at si Digong, di pa dinatampot ng ICC, walang mangyayari dyan sa impeachment at investigasyon na yan. Pinaasa lang ng mga tao sa huli, magkakampi pala sila. Yun ang masakit.
Ana ulit oh, mas maganda ko si Lenny ang presidente natin. Yan si Digong Duterte ICC na yan, agad kasama na mga alipores niya. Eh sinabi mo pa. Kaya nga ginawa nila ng remedyo eh. Oo eh. Chupista Bunaaw, shout out. Good morning po kuya at samahalo po sa buhay at mga ka-warriors. Ay nako, iba na talaga. Pag may 8 bilyon ang Duterte sa INC ngayon, nagbabayad lang ang INC sa mga Duterte. Kaya kahit mali, ang Duterte, pinaglalaban nila ang 8 bilyon daw na ginamit sa Philippine Arena. Di raw pwedeng magkautang ang INC sa bangko ng malaki. Kaya naman Duterte, isinanla na ang kaluluwa nila. Ganun ba yun? Di ko alam yung tipista. Faith and Trust, shout out Gusto nilang manatili mga demonyo, halimaw at mga kriminal sa gobyerno. Yan ang gusto nila. Ibigay ang hilig, bahala kayo sa buhay nyo. Nakakalungkot, nakagalit at nakadismaya. Paano pare-parehong mga kurap, mga walang paninindigan, overwhelmed na nga ang ebidensya, no action pa rin? Mainit ang ulo ni Faith and Trust. Kalat nila naman, no? Alam mo, Kasani, kung ang kapatid sa labas ni paring Blenglong na si Idol Francis Leo Marcos ang naging pangulo natin sa siguradong maunlad at tahimik ang Pilipinas. Kaya lahat ito, sayang na sayang. Sana tumakbo sa pagkapangulo si Idol natin 2028 na matapos na ang paghihirap natin mga Pilipino. Patay tayo dyan. Wala na yung tarpaulin na pinagawa ko, pre, kinain na ng daga eh. Gago eh. Kala ko tatakbong pangulo eh. Senador ang tinakbo ng gago. Wala. STB Mick, welcome to the club. Si Atty. Enzo parang iba na ngayon. Parang takot na kay BBM. Sinisisi ang mga kongresista sa impeachment ni Sara. Ang unang dapat sisihin ay si BBM kasi siya ang presidente at siya ang naglabas ng statement na ayaw niyang impeach si Sara. Malaki ang impluwensya ng presidente sa mga desisyon. Kaya nga, di ba? Chupisa po na ulit. Ang INC kulto na rin ngayon, gaya ng KOJC, pera-pera lang, baliwalaan sa kanila ang doktrina ng relihiyon. Doktrina ng relihiyon nyo, basta kung sino ang may mas malaki ang ibibigay sa bulsa ng INC, sige sa'yo, ako, walang nangyayari, peste, wala nang nangyari, peste, meron, ayun. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out Jeff Ramos, shout out. Ramon Valencia, bossing, kita naman sa mukha mo, napagod at problemado. Ingatan mo rin ang sarili mo. Salamat, Ramon, problemado nga ako, pero yun nga. Tumitingin lang ako sa mas may problema sa akin. Kung hindi yun ang mentalidad ko, matagal na akong ewan Oo. Pag ganito yung maraming problema, tumitingin lang ako sa kapitbahay namin na mas maraming problema sa akin. Sabi ko, Lord, salamat po at mas maraming problema niya. Ganun din gagawin nyo mga boss. Tignan nyo. Kasi yan depression talagang papatayin ka yan. Pag hindi kinain ng utak mo, di ba marami dyan nagbabaril sa sarili. Bakit? Na-depress ka di ba? Pero pag ganyan ang style mo pa, pagka marami kang problema, tignan mo mas problema sa'yo. Baliwala yung depression. Matindi ang depression, totoo. Maraming namamatay dyan sa putangan ng depression na yan. Kinikitili sarili nila, oo. Minsan gumagawa ng kahayupan yung iba, di ba? Ramon Valencia ulit. Bossing, ako aaminin ko, nung nag-aaral pa ako, nasa Ropor ako. Pero ngayon yata, mga abogado, at yung iba nasa Rowan, parang mas bobo pa sa akin. Sinabi mo pa, pares tayo, yun din ang natin yan. Talagang, sayang yung mga talino nito mga walang yan to. Maski yung mga PMAyer na naging under ni Digong, na lahat ng gusto ni Digong sinunod. Oo. Yan. Turo nyo na kasi. Anong yata bang hagdo? Ramon Valencia ulit Bossing, ako hindi pwede yung okay lang
Kasi parang binaliwala lang yung investigasyon ng Quadcom. Oo. Ibig mo sabihin kung may impeach yan, hanggang doon na lang, paano yung mga ninakaw niyan? Baliwala na. Kaya nanginginig kayo i-impeach yan. Kasuhan nyo na muna, tsaka na impeachment. Magkahiwalay naman yun, di ba? Oo. Kasuhan yung plunder. Oo. Betrayal of public trust. Oo, tsaka na impeachment. Ay, para naman kayo, ano? Marilo Pabianak, shout out. Good morning po tayo at sa mga ka-warriors. Kahit po yung ibang news ay nakaka-stress, wala ding makahihigit sa kapangyarihan ng Panginoon. Gagawa siya ng paraan para mapabuti ang ating bansa at ang pambayan ng Pilipino. Amen. God bless us always. God bless. Marilo Castro. Ramon Valencia ulit. Bossing, yung mga aso ni Digong nyo, nabuhay na naman. Sana wag diyang iboto ang mga zombies. Naku, marinig mo ba kapag na? Duterte. Duterte. Ano? Napanood niyo yan? Damami. Oo, yung mga zombie doon. Ganyan sila. Kalat niya ulit. Good afternoon, Kasani. Nang dahil sa kahinaan, katangahan at pagiging duwag at pagiging urong ang backlog ni paring Blenglong, ang bansang Pilipinas ay lalong maghihirap at lalong malulubog sa usap. Ang sarap kapunin ng INUTL na putragis. Nag-aanaw. Para ako si Atty. Claire. Ayaw si Atty. Claire ng mga ganito eh. Oo, di ba? Ini-spell niya. Oo. Pero Atty. Claire, bilib ako dyan sa mga friend. Yan ang parang nakikita kong future Miriam Defensor Santiago. Sana tumakbong maski presidente, hindi yung dadalo isip, sarap iboto. Yan ang mga mamumuno. Ano? Elizabeth Iscario. Good morning. Ang masasabi ko dyan, kung hindi mo natatakot sa mga politiko na yan, kina Duterte, at iniisip ang para sa bayan, dapat lang siguro na matuloy impeachment na yan. Kaya lang, baka yun mga yan, iniisip na baka matalo sila sa darating na halalan. Kasi nga, nakita nila ang INC na yan ang sunod-sunuran sa kanilang amo. Nakitang-kita naman na pro-Duterte ang mga ito, kaya alanganin sila dyan. Ang tatalino pa naman ng mga bubutante ngayon. Hindi. Alam mo niyo, sabat kung gagamitin ito mga politiko, ang kanilang utak, huwag silang bumasi dyan sa INC, ilan lang yan. 41% gusto na ma-impeach si Sara eh. Ano lang yan, sabihin mo, 2 milyon, 3 milyon yung nagrarally na yan. Hindi naman lahat yan, isusunod kay Manalo. Yung iba dyan baka nagkabayaran pa rin yan, kaya nagpuntahan yan dyan. Ginastusan yan! Tangina. Dito sa Isabela, wala naman yata pumuntang Iglesia ni Cristo dyan eh. At wala naging rally yata dito ha, sa Isabela. Mayroong mga iglesia rin dito eh. Walang nagrally dito. Ha? Shout out tropang back to barracks. Kalat niyo. 3JC Opo. Hello Sir Rox. Grabe ang sunog dito sa Los Angeles. Salamat na lang sa Panginoon Diyos at malayo naman kami sa sunog. Pero sobrang lakas kasi ng hangin, kaya nagliliparan ang mga ember. Di ko alam sa Tagalog yun. Yung bang parang uling na may apoy. Kaya kumalat kaya kumalat yung sunog. Ano ba yung tawag dun? Limutan ko rin sa Tagalog yun. Ember pala sa English yun ha. Parang sa Tagalog yata parang alapato. Yung alapato yata yun, friend. Yung parang talsik-talsik ng sa uling ganun. Pero di na rin naman ako makakalimot manood ng vlog mo. Minsan di ako nakaka-comment. Kalat na ulit. Ingat kayo dyan. Pag laki ko, pupunta din ako sa Los Angeles na yan. Kita ko nga yung Facebook mo na nagdadrive ka, nakikita mo yung yung malaking usok-usok. 3J shop ulit ha. Mapunta tayo dito kay Pusit. Hindi man siya ma-impeach, hindi naman siya makataka sa ICC.
kahit pa medyo natatagalan. Nag-declare na siya ng tatakbo sa 2028. Nagpakipot pa eh. Pero kahit medyo natatapalan na ICC, hindi naman siguro aabutin 2028, kaya malamang sa alamang, delikado yan si di makatakbo, di ba? Ang problema nga, pre, baka bigla sabi na naman ito si Bongbong, wag magrarally Iglesia ni Cristo. Wala kayong karapatan dito, sabi ni Bongbong, ng aming presidente. Hindi kami membro. Papakita na naman ng INC. Wala kang puso. 3J yung ilot. Di tayo maka-BBM. Alam mo yan, Sir Rox. Talaga naman. Pero medyo kumikiling tayo sa administrasyon dahil lamang sa mga Duterte na gusto muna nating mawala sa landas ng BBM administration. Sila ang clear and present danger ng bansa. Pero once na nawala ng mga Duterte, hindi naman natin babayaan na lang si BBM na ransakin ng Pinas. Kilala din natin mga pagkatao ng mga Marcos, diba? Ang problema nga 3JC Hope, ngayon pa lang, ibinibira na si BBM, yung administration ni BBM, na maraming tao dahil sa mga gintik na budget na yan, ang gulo. Parang bulbul, no? 3JC Hope, ito. Ang INC sa ROX, wala naman sila kasing freedom to vote. Kaya wala rin silang paki kung ano ang karakter ng mga politikong iniuutos sa kanila ng pinuno na iboto. Kapag sinabi ng INC na pusit ang iboto, si pusit ang iboboto. Kung sinabi ng si bumtaratarat ang iboboto nila. Na walang pagkaadin lang. Ganun ba yan? Aba, mga kasapi ng Iglesia ni Cristo. Hindi ho Diyos ang... Hindi ho ano yan. Para kayo si Kibuloy ang amo nyo kung ganyan. Kung ano sabihin sa inyo. Pag sinabi nga rod na bawal kumain ng kanin, hindi na kayo magkakanin. Ganun ba? Puta. Marius. Magdasal po kayo mga iglesia. Mga miyembro ng iglesia. Maluwag po kaming mga Katoliko sa inyong pagbabalik. Oo. Ipaboboto sa inyo. Pakakampihin kayo sa halimaw. Punta kayo. Wala ho ba kayo sarili ninyong utak? Tatanong lang. Oo. Isama mo pa ang mga taong pulis na naniniwala sa fake news na walang interest mag-search ng katotohanan. Isama mo pa rin ang mga mahihirap na ang katwiran sige, bebenta namin ang boto namin total kahit sino maupo, ganun din naman. Pag samasamahin mo na yan sa 2028, presto, bahala na si Batman. Ay, 3J Shop ka. 3J Shop, alam mo, Xerox, meron pa rin talaga akong kiling na si BBM ay mayroong ginagamit na sort of art of war na siguro tinuro ni Imelda noong bata pa sila. Kahit sinong tao hindi papayag na maagaw sa kanya ang corona na pinaghirapan nila 30 years or so ang kapangyarihan, the power and money. Hindi ito ibibigay ni BBM sa mga Duterte sa 2028 or even before 2028. Meron strategy ang BBM. Yung sabing niyang wag i-impeach si Sara, double meaning yon. Hindi naging presidente si BBM for nothing. He played a game very well. Oh! Ganon? Sana nga tama ka, my friend. Shout out, Tia Deli. Miss na namin ni Sir Rox. Uy, Tia Deli, ano ba? Bukas bubulabugin ko si Tia Deli. No. Pero kung busy ka, di huwag muna. Pero hindi ka nawawala sa isip namin, ha? Tia Deli ka, ha? Yan po yung Sherwin sa PEDA. O, babait din po yan. Bagay, wala namang di mabait dito sa grupo. 3J Sherwin, hi Sir Rox. Mabuti naman at narindi na rin si General Torre at kinasuhan na si Dado. Nakaka-stress tong Dado nito. Bastos sa dilang bastos. Napakayabang
to the highest level. Daig pa ang babaeng chismosa sa kanto, walang hinto ng ang bibig sa kadadakdak. Dapat makakulong rin yan. Total, wala namang altang bail yung kinaso ni General Torre. Alam mo yan si Dado. Bagay na bagay sa kanyang pangalan. Dado Dada. Dado Dada. Oy, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Oo. Ay, nako, God. Lord, save the Philippines. Ako sa akin mga friend, hanggang yang si Garcia ang nandiyan dyan sa Comelec. Wala akong mangyayari dyan. Bata ni Marcos, bata ni Duterte, hindi siya ang pinagbalingan niya, yung hindi Marcos at si Rizet nakita, tsaka si Toto Kausing. Pero sa mga kandidato ni Marcos at ni Duterte, wala siyang dinidisqualify. Hey! Dasal na lang talaga mga friend. Tama, si Idol Christian Isguera. At yun din naman tayo. Sa Panginoon na lang tayo kakapit. Magandang gabi po.